Hi guys, narito ang ika-138 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Wika ng bida. Tama. Ang labas ay isang walang hanggan at malawak na mundo. Sa pamamagitan lamang ng paglabas ay malalaman natin. Ang Glory City ay isang maliit na lungsod lamang sa loob ng maliit na mundo. At ang maliit na mundo ay isa lamang sa 3,000 maliliit na mundo. Ang Dragon Ruin Domain sa itaas ay isa lamang sa 3,000 malalaking mundo. Nabalingan si Lord Yemo sa ating bida. Dagdag pa ng bida, higit pa roon ay isang walang hanggang malawak na domain. Saad ni Lord Yemo, para tayong mga pulaka sa ilalim ng balon noon. Nang bigla na lamang may sumabog sa di kalayuan. Saad ni Lord Yemo. Ano? Wika ng bida. Nasa direksyon ito ng mansyon ng City Lord. Agad na umaksyon ang bida. Saan nangyari ang pagsabog? Agad nyo itong kinontrol. Sabi ni Zion. Ni Lee, ano ang nangyari? Saad ni Ninger. Parang nararamdaman ko na ang array na papunta sa Abyss Prison World ay sumabog. Wika ng bida. Maaaring iyon ang array. Si Duan Jian. May nagbalik sa kanyang alaala. Agad na umalis ang bida. Wika niya, tara na at tingnan natin. Nakarating na ang ating bida. Kasama niya ang iba pa. Nakatingin si Lord Yemo sa pinagmulan ng pagsabog. Wika ng bida, ang array, nawasak na ito. Saad ni Duzi, ang daanan papunta sa Abyss Prison World ay wala na. Si Duan Jian ay nasa loob pa. Ano ang gagawin natin, ni Lee? Wika ng bida. Hintayin natin. Habang makapal ang usok, sa loob nito ay may maririnig na mahina-hinang boses. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita. Dahan-dahan nawawala ang usok. Bumagsak sa lupa ang pakpak. Ganon din ang kamay. Ito pala si Duan Jian na bumalik na parang lantang gulay. Agad na rin itong bumagsak. Sigaw ng mga kaibigan nito. Duan Jian. Dali-daling pinuntahan ito nina Lupiao at Duzi. Habang nakatingin ang ating bida, may naramdaman itong mapanganib na aura. Huwag, mag-ingat kayo. Reaksyon ni Lupiao. Ha! Ang maliit na mundong ito ay kayapang. Nang bigla na lamang may makikitang refleksyon sa mata ni Lupiao. Sa ilang saglit agad tumalsik ang dalawa sa hindi malamang dahilan. Sabay din ng pagbagsak ng dalawang ito. Wika ng bida, Duzi, Lupiao. Ayos lang ba kayo? Sa isip ng bida, may isang napakakatakot na aura malapit. Saad ni Duzi, ayos lang ako. Sa isip niya, sinaktan niya ako sa isang hampas, kahit nasa Dao of Dragon Realm ako. Si Lupiao naman ay makikitang nanginginig sa sakit. Nagpakita ang crazy old man. Saad nito, walang hanggan. Napansin agad ito ng bida. Dagdag pa ng matanda, ay walang simula. Walang simula ay walang katapusan. May naramdaman ang ating bida. Pag-aalalang sabi ni Zion. Ni Lee, wika ng ating bida. Nakalok siya sa akin gamit lamang ang kanyang aura, at hindi ako makagalaw. Saad ng matanda, ang Black Prison Abyss. Ako ang lumikha nito. Ikaw ang Sum-Iris sa mga batas nito. Wika ng bida, matanda, may mali ba sa pagkakaintindihan? May nilabag ba tayo? Saad ng matanda, ang lahat ng umaalis sa Black Abyss World ay hindi na maaaring bumalik. Iyan ang batas nito. Nagulat ang ating bida. Sabay lingon nito sa gilid. Wika ng bida, ito, hindi namin alam ang batas na ito. Ang kamangmangan ay kawalang kasalanan. Isa sa mga kasabihan. Saad ng matanda, kaya nga siya buhay pa. Pero ang lahat ng ito ay hindi na mahalaga. Pumunta ako dahil sa iyo. Habang nakikinig ang bida, sa isip niya, kaya pala, saad ng matanda, alam mo na siguro, papatayin kita, sabi ni Lupiao. Ha? Hindi maganda, ni Lee. Naglakad ang bida papalapit sa matanda. Wika ng bida, walang hanggan ay walang simula ay walang katapusan. Pareho tayong tagapagmana ni Emperor Kungming, at bilang mga tagapagmana, pinapayagan tayong magpatayan para makuha ang lakas ng isa't isa.
Tama ba ako? Sa isip ng ating bida, lubos na hindi makita ang kanyang lakas. Pero nararamdaman ko na hindi ako kapantay niya. Kuminang ang mata ng matanda. Saad ng matanda, nakakalungkot. Masyado kang mahina ngayon. Ang pagpatay sa iyo ay hindi magpapataas ng aking cultivation ng masyado. Wika ng bida, Ginoo, ang ganitong uri ng cultivation method ay maaaring isang bitag. Sinusubukan na magpapatibyutan tayo. Oh, ganun ba? Masyado ng huli, nasubukan ko na ito. Dalawa na akong tagapagmana ni Emperor Kung Ming ang napatay. Ang isa ay mula sa Ancestral Godland. Sa isip ng bida, may isa rin sa Ancestral Godland. At ang isa ay ang aking nakababatang kapatid. Hehe, wika ng bida, kaya, nakuha mo na ba ang kanilang kapangyarihan? Saad ng matanda. Hindi lang nakuha ang kanilang kapangyarihan kundi sa stimulation ng aking bloodline. Ang aking lakas ay dumami ng ilang beses. Sabi ni Zion, Emperor Kung Ming, Nia Li, at ako ay nakahanap na ng kanyang libingan noon. Pero hindi ko pa narinig na si Nia Li ay isang tagapagmana ni Emperor Kung Ming. May ganitong mga batas ba? Ngayon, dapat ay tayo na lang dalawa ang tagapagmana ni Emperor Kung Ming. Sa isip ng matanda, masyadong mahina, hindi man lang sulit patayin. Sa isip ng ating bida, ang matandang ito ay napaka-eccentric. Mukhang baliw, kinakausap ang kanyang nakababatang kapatid na may mukha ng kalungkutan. Dapat may sama ng loob siya sa pagpatay sa kanyang sariling kapatid. Wika ng bida, Ginoo, bakit mo pinatay ang iyong sariling kapatid? Mahalaga ba talaga ang cultivation? Saad ng matanda, palagi tayong tinutulak ng tadhana. Mula nang linangin natin ang cultivation technique ni Emperor Kung Ming, ang aking nakababatang kapatid at ako ay naghabol sa iba pang mga tagapagmana at sa wakas ay nagsimula sa Ancestral Godland. Pinatay natin ang tagapagmanang iyon, at ang aking nakababatang kapatid ay nasugatan din ng malubha. Patuloy na nakikinig ang bida. Dagdag pa ng matanda. Sa huli, tinulungan niya akong tapusin ang aking mga layunin. Wika ng bida, sulit ba iyon? Para sa kapakanan ng cultivation, nawala mo ang iyong kamag-anak. Saad ng matanda, hindi ko alam kung sulit iyon o hindi. Para akong isang naglalakbay na multo, naglalakad-lakad sa mundong ito ng mahigit sa 3 siglo. Ikaw ang huling tagapagmana, magkakaroon ng ultimate battle sa pagitan natin. Wika ng bida, hindi na kailangan. Ginoo, naniniwala ako na may pag-aalinlangan ka na. Bakit iniwan ni Emperor Kung Ming ang ganitong uri ng stone monument? Ang ating laban sa kulungan ay maaaring isang palabas lamang ng iba. Sino ang nanunood sa atin mula sa labas? Ito ang dahilan kung bakit hindi mo ako sinalakay. Dahil ang taong nasa labas ay maaaring pumasok kapag ikaw na lang ang natitira. Saad ng matanda, bata, napakatalino mo. Nag-isip ako ng maraming taon bago ko ito unti-unting naunawaan. Si Emperor Kung Ming ay malamang na hindi patay. Si Emperor Kung Ming mismo ang dapat na nagel-inang ng cultivation technique na iyon. Wika ng bida, dahil nauunawaan mo na, bakit hindi tayo magtulungan? Saad ng matanda, magtulungan. Sabay tumawa ito ng malakas. Sa iyong kasalukuyang lakas, bata, natatakot ako na kakailanganin mo pa ng 100 taon ng cultivation bago mo maabot ang aking kasalukuyang antas. Wika ng bida, hindi naman ganoon. Pagtataka ng matanda, dagdag pa ng bida, ang talento ni Emperor Kung Ming ay pambihira, pagkatapos ng paglilinang sa maraming taon, hindi natin alam kung anong antas ng cultivation ang kanyang naabot. Malamang wala tayong anumang tsansa na manalo sa pamamagitan lamang ng ating lakas. Saad ng matanda, kung walang tsansa na manalo sa isang labanan ng lakas, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Wika ng bida, sa itaas ng martial ancestor realm ay ang deity rank. Ang isang Diyos ay isang pag-iral na nakakaunawa sa mga batas. Kailangan muna nating malaman kung anong mga batas ang naunawaan ni Emperor Kung Ming. Saad ng matanda, alam mo ba kung anong mga batas ang kanyang naunawaan?
Wika ng bida. Ang kanyang naunawaan ay isa sa mga pinakamalakas na batas sa mundong ito. Iyon ay ang buhay at kamatayan. Napaisip ang matanda. Saad niya. Paano mo nalaman? Wika ng bida. Pinapatay niya ang kanyang mga disipulo at nakakakuha ng kapangyarihan sa isa't isa. Ito ay isa sa mga batas ng buhay at kamatayan. Saad ng matanda. Paano natin masisira ang mga batas ng buhay at kamatayan? Wika ng bida. Ginoo, kung may tsansa, tiyak na magkakaroon ka ng tsansa na makipaglaban kay Emperor Kung Ming hanggang sa kamatayan. Ngunit hindi ngayon, sa ngayon. Kung gusto mong talunin si Emperor Kung Ming, kailangan mong maghanap ng isa pang batas na maihahambing sa mga batas ng buhay at kamatayan. Doon mo lamang siya mapapantayan o matatalo. Saad ng matanda. Maihahambing na batas. Wika ng bida. Oo, kakaunti lamang ang mga batas sa mundong ito na maihahambing sa mga batas ng buhay at kamatayan. Halimbawa, ang batas ng spacetime, batas ng liwanag, batas ng kadiliman. Kung patuloy mong lilinangin ang cultivation technique na ipinagkaloob ni Emperor Kung Ming, tiyak na hindi mo siya matatalo. Saad ng matanda. Saan natin mahahanap ang mga batas na iyon? Wika ng bida. Ginoo, napunta ka na ba sa Draconic Ruins Realm? Saad ng matanda. Oo, ngunit wala akong nakitang bakas ni Emperor Kung Ming doon. Kaya bumalik ako. Wika ng bida. Paano naman ang Ancestral Demonic Saint Land? Napunta ka na ba roon, noon? Saad ng matanda. Hindi pa. Wika ng bida. Sa Draconic Ruins Realm, ang daanan papunta sa Ancestral God Land at sa Ancestral Demonic Saint Land. Magbubukas minsan sa bawat 10,000 taon. Malapit na silang magbukas. Ginoo, bakit hindi ka pumunta sa Draconic Ruins Realm at hanapin ito? Kung makapasok ka sa Ancestral Demonic Saint Land at matalo ang mga heavenly demons doon, makakakuha ka ng batas. Tungkol naman sa kung anong uri ng batas ang iyong makukuha, depende yun sa iyong swerte. Saad ng matanda. Bata, niloloko mo ba ako? Wika ng bida. Hindi ko po kayang lokohin kayo. Hinangat ng matanda ang kanyang dalawang daliri. May inilagay ito sa ating bida. Napaatras siya ng konti. Gumagawa ng kakaibang tunog ang matanda. Pag-aalalang sabi ng dalawang Diyosa. Niyali. Wika ng bida. Ayos lang ako. Naglagay ang Ginoo ng isang myriad miles track curse sa akin. Saad ng matanda. Hindi masama, bata. Alam mo pala ang myriad miles track curse. Nagkatinginan sina Lupyaw at Duzi. Wika ng bida. Natural, alam ko iyon. Ginoo, hindi mo na kailangang mag-alala na tatakas ako. Hindi ako hahanap ng ibang batas, mamamatay pa rin ako sa kamay ni Emperor Kung Ming. Saad ng matanda. Bata, alam mo ang myriad miles track curse. Kung malalaman kung niloloko mo ako, sa susunod na makita-kita. Kung alam mo ito, alam mo kung gaano ito kalakas. Dapat mong maunawaan ang mga kahihinatnan. Wika ng bida. Hindi ko po kayang lokohin ang Ginoo. Umaasa akong makikipagtulungan sa Ginoo para matalo si Emperor Kung Ming. Saad ng matanda. Sige, pagtitiwalaan kita sa isang pagkakataon na ito. Pupunta ako sa Draconic Ruin Realm at titingnan kung paano makapasok sa Ancestral Demonic Saint Land. Wika ng bida. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay, Ginoo. Sa susunod, hayaan niyo po akong mag-alok sa inyo ng tsaa. Hinawakan ng matanda sa balikat ang ating bida, at malamig nitong sinabing, huwag mo lang akong niloko. Nanigas ang buong katawan ng ating bida. Pagkatapos noon ay naglaho na ang matanda. Nakahinga na ng maluwag ang ating bida. Wika niya, ang balak na ito, dali, puntahan natin si Duan Jian. Mabilis na pinuntahan nina Lupyaw at Duzi. Si Duan Jian ay nawalang lakas. Sabi ni Lupyaw, dali, kainin mo ito. Ipinakita ang pakpak ni Duan Jian na maraming sugat at butas. Dahan-dahan itong gumagaling. Iminulat na rin niya ang kanyang mga mata. Wika ng bida. Duan Jian, kumusta ka na? Sabi ni Duan Jian.
Ayos lang po ako, nagdulot po ng gulo si Duan Jian sa master. Wika ng bida, ingatan mo ang iyong sarili. Kung mangyari ulit ito sa susunod, hindi na ito madaling mapapatawad. Sinumang manggahas na hawakan ako o ang aking mga kaibigan, kailangang magbayad ng presyo, sabi ni Duan Jian. Master, napakalakas niya. Mas malakas pa siya kaysa sa mga martial ancestor realm powerhouses sa divine sects. Wika ng bida, nakapaghiganti ka na sa mga nakaraang sama ng loob, at aasikasuhin natin ang mga sama ng loob ngayon sa hinaharap. Mag-focus ka lang sa pagpapagaling, sa susunod, hindi ka na kayang matalo ng ganoon. Sabi ni Duan Jian, naiintindihan ko po, saad ni Lu Piao. Nia Li, sinabi mo ba talaga sa matandang iyon ang paraan para makakuha ng mga batas? Kung makukuha niya ang kapangyarihan ng mga batas, hindi ba magiging mas mahirap siyang harapin? Wika ng bida, oo, reaksyon ni Lu Piao. Ano, wika ng bida, ang matandang iyon ay ating kaaway, at ang ancestral demonic saint land ay ating kaaway din. Hayaan silang maglaban sa isa't isa. Hindi ba maganda iyon? Kung pareho silang magdurusa, tayo ang makikinabang. Sabi ni Lu Piao, may katuturan iyon. Saad ni Ziyun, binanggit mo na si Emperor Kung Ming ay nagmamay-ari ng batas ng buhay at kamatayan. Ano nga ba ang batas ng buhay at kamatayan? Wika ng bida, hehe, hindi ko alam. Paano ko malalaman kung anong mga batas ang mayroon si Emperor Kung Ming? Inimbento ko lang iyon, sabi ni Ziyun. Inimbento mo lang, wika ng bida, hindi ko pa nakita si Emperor Kung Ming. Kung hindi ko lang natakot ang matandang iyon gamit ang aking mga salita kanina, sinalakay na niya ako. Sabi ni Ziyun, nakakatakas ka pa nga sa kamatayan gamit lamang ang iyong bibig. Wika ng bida, wala na akong magagawa, ang mundo ay masyadong malupit. Ang mga taong matapat ay mabilis na namamatay. Sa totoo lang, para na rin akong walang magawa. Isang taong matapat naman ako. Paminsan-minsan lang akong madaya. Patuloy ang pagbuntong hininga ng bida. Habang natigilan ang dalawang Diyosa. Mamaya, sina Nia Li at ang kanyang mga kasama si Duan Jian. Sinimulan na nila ang kanilang paghahanap sa maliit na mundo. Makikita na lumilipad ang bida. Sa isip ng ating bida, ang maliit na mundo ay may mga paghihigpit na itinakda ng isang makapangyarihang nilalang, at ang mga tagalabas ay hindi makalabas. Kung hindi dahil sa akin na gumamit ng mga espesyal na paraan, hindi ako makakabalik ngayon. Sa mundong ito, marami pang nakatagong kayamanan. Ngayon, ang aking mga iniisip ay sumasakop na sa maliit na kaharian. Ngunit wala akong mahanap. Nasaan na ang aklat ng panahon at espasyo? Makikita natin ang dalawang butiki na naghihintay sa mangyayari. Umalis ang dalawang ito, nang biglang may dumaan. Ito pala ang ating bida na may hinahanap. Huwag nang banggitin ang aklat ng espiritong demonyo ng panahon, hindi ko man lang mahanap ang palasyo ng disyerto. Sa aking kasalukuyang lakas, ang paghahanap sa buong disyerto ay isang iglap lamang. Habang nag-iisip ang ating bida, bigla itong maglaho. Makikita ang loob ng painting. Habang patuloy na nagsasanay si Yuyan. Iminulat nito ang kanyang mga mata. Dahil may naramdaman siya. Ito pala ang ating bida. Sa isip ng bida, ang kapangyarihan ng mga batas sa paligid ng Diyosa na si Yuyan ay nagiging mas malakas. Sa kanyang bilis ng paggaling, kahit na makatagpo siya ng isang ninuno ng martial arts, makakalaban pa rin siya. Wika ng bida, oh, Ate Yuyan, mayroong isang bagay na kailangan kong itanong. Saad ni Yuyan, salita, wika ng bida, hiniling mo sa akin na bumalik sa maliit na mundo upang hanapin ang aklat ng panahon at espasyo. Ngunit ngayon wala akong mahanap. Kaya, gusto kong tulungan mo akong hanapin muli ang maliit na mundo. Tingnan kung mayroong anumang makakatulong sa atin. Saad ni Yuyan, gagamitin ko ang aking banal na pandama upang maghanap. Gumawa ito ng hand sign. Gumamit ng teknik. At may lumabas na 2 ibon.
Gamit ang teknik niya malawak ang kanyang nasasakupang makita. Saad ni Yuyan, ibibigay ko sa iyo, ni Li, ang impormasyong nakuha ko gamit ang aking banal na pandama. Reaksyon ng bida. Oh, wika ng bida, hindi ko inaasahan na may napakaraming kayamanang antas Diyos sa maliit na mundo. Sagot ni Yuyan, syempre, natural, bago maseliwhan ang maliit na mundo, ito ay isang digmaan para sa mga Diyos. Wika ng bida, digmaan para sa mga Diyos. Saad ni Yuyan, oo, ang mundong ito ay tiyak na kung saan nagkaroon ng malaking labanan ang mga Diyos. Wika ng bida, naiintindihan ko na, ngunit bakit, sa loob ng napakaraming taon, walang sinuman ang dumating upang kunin ang mga kayamanang ito. Saad ni Yuyan, hindi mo naiintindihan. Ang mga banal na bagay na ito ay may mga espiritu at pumipili ng kanilang sariling mga Panginoon. Kung ang iyong mga banal na batas ng kapangyarihan ay hindi tumutugma, kahit na mahanap mo ang mga ito, maaaring hindi ito sa iyo. Wika ng bida, medyo naiintindihan ko na, habang nagpapatuloy ang araw, makikita ang buong grupo ng ating bida. Wika ng bida, lahat. Sasabihin ko sa inyo ang mga lokasyon ng mga kayamanan. Maaari kayong pumunta at subukan ang inyong swerte. Sabi ni Lu Piao, talaga bang makakahanap tayo ng mga banal na bagay? Wika ng bida, oo, ang maliit na mundo ay tiyak na ang lugar na may pinakamaraming banal na bagay. Ngunit upang makuha ang pag-aproba ng mga banal na bagay, dapat kang magkaroon ng tamang saloobin. Saad ni Duzi, ang tamang saloobin, hindi ko gaanong naiintindihan. Wika ng bida, sa tingin ko ang pinakamalamang na makakuha ng pag-aproba ng mga banal na bagay ay isang prangka at dalisay na puso. Kasama ang pag-unawa sa mga batas ng langit. Subukang makipag-ugnay sa mga banal na bagay. Sa isip ni Yuyan, isang prangka at dalisay na puso. Wika ng bida, ibibigay ko na sa inyo ang mga tiyak na lokasyon. Dagdag pa ng bida, pumunta na kayo, at magkikita ulit tayo sa loob ng 10 araw. Ang mga tao ng Glory City ay makakapag-migrate na sa lalong madaling panahon. Subukan din natin ang ating swerte. Reaksyon ng dalawang diyosa, agad na umalis ang tatlo. Patuloy silang lumipad, hanggang makarating sila sa karagatan. Wika ng bida, nariyan na iyon. Ipinakita ang isang isla. Sinubukan pasukin ito ng bida gamit ang kanyang oras. Wika ng bida, wow, isang hadlang. Sabi ni Ziyun, nasa loob ba ng maliit na isla na ito ang banal na bagay? Saad ni Ning-er, ano kaya ang nakatago sa isla? Wika ng bida, Ate Yuyan, ang banal na bagay na nadama mo ay nasa lugar na ito. Ngunit ang hadlang na ito ay lubhang kakilakilabot, dapat itong antas Diyos man lang. Sa ating lakas, natatakot ako na hindi natin ito lubos na mababasag. Napaisip si Yuyan. Saad ni Yuyan, sa katunayan, ito ay isang hadlang na antas Diyos. Wika ng bida, kaya naman pala walang nakakahawak sa mga banal na bagay na ito. Saad ni Yuyan, nararamdaman ko na ang banal na bagay sa ibaba ay lubhang makapangyarihan. Wika ng bida, hindi ko alam kung ano ito. Tingnan natin ito. Lumapit ang bida sa hadlang. Hinawakan niya ito. Wika niya, hindi ko rin alam kung anong uri ng mga batas ang bumuo sa hadlang na ito. Saad ni Yuyan, ni Li, umatras ka, hayaan mong tingnan ko kung kaya kong basagin ang hadlang na ito. Gumagawa ito ng hand sign. Napatingin ang ating bida, habang may lumalabas na mga kidlat sa kalangitan. Napatingin din dito ang dalawang diyosa. Nang bigla na lamang may lumabas ng isang bulalakaw. Ikinumpas agad ito ni Yuyan sa direksyon ng hadlang. Tumama na ito sa hadlang. Napadepensa ang bida sa lakas ng pagbangga ng bulalakaw sa hadlang. Wika ng bida, isang napakalakas na meteor na apoy, ang lakas ba ng diyosa ay umabot na sa antas na ito. Habang makikita ang makapal na usok. Mukhang buo pa rin ang hadlang na ito. Saad ni Yuyan, ano ang nangyayari? Ang hadlang na ito,
Ang banal na bagay sa gitna ng isla sa ibaba ay lubhang makapangyarihan. Ang banal nitong kapangyarihan ay sumusuporta sa hadlang. Muling nabuo ang hadlang, wika ng bida. Ito ang kapangyarihan ng banal na bagay. Mararamdaman ko ulit ito. Hinawakan niya ulit ang hadlang. Pinakaramdaman niya ito ng mabuti. Nagkaroon ng reaksyon ang hadlang. Wika ng bida. Ito ay ang kapangyarihan ng space-time. Saad ni Yuyan. Ang kapangyarihan ng space-time. Wika ng bida. Tama, ito ang pinakamisteryosong kapangyarihan ng enerhiya ng space-time sa lahat ng banal na kapangyarihan. Habang may kinukuha siya sa loob ng kanyang damit, inilabas niya ang 2 pahina. Pinalutang niya ito, papunta sa hadlang. Sabay naglabas ng malakas na oras. Super Saiyan 1, haha, gagamit ang ating bida ng Final Flash. Haha, inasinta niya ang 2 pahina papunta sa hadlang. Wika ng bida, nakuha ko na. Umilo ang 2 pahina, habang tumiwanag ng matindi ang hadlang. Kumislap ng malaki ang 2 pahina. Makikitang tuluyan ng nasira ang baryera. Agad ikinumpas ng ating bida ang kanyang kamay sa 2 pahina. Para makuha niya ito, walang ano-ano pumasok na ang bida. Napansin ito ni Yuyan. Sumunod na rin ito, habang ang butas ay dahan-daang naglalaho. Tuluyan nang bumalik ang hadlang. Habang ninunod ang 2 diyosa, saad ni Zion, ang hadlang ay naibalik na. Dagdag pa ni Zion. Ibinigay ni Nieli ang mga lokasyon ng ilang kayamanan sa atin kanina. Maghiwa-hiwalay tayo at tingnan din natin ang mga iyon. Sabi ni Ning-er, mabuti, agad na umalis ang 2. Habang nakalapag na ang bida sa loob ng isla, makikita ang mga puno ng nyog. Nasa malaking puno ang bida. Wika niya, ito ay ang space-time elk. Saad ni Yuyan, space-time elk. Sinasabi nila na kakaunti lamang ang mga taong nakakakita sa kanila. Wika ng bida, ang hadlang sa labas ay isang selyadong space-time barrier. Kaya naman ang mga space-time elks ay selyado dito. Maaari silang maglakbay sa space-time. Noong nakaraan, ang makakita ng isa ay nangangahulugang malaking swerte. Hindi ko inaasahan na makakakita ng napakarami. Biglang may naramdaman ang bida. Sumigaw siya sa sakit. Pag-aalalang sabi ni Yuyan. Nieli, patuloy ang pagsigaw ng ating bida. Saad ni Yuyan, ayos ka lang ba? Gagalingin kita. Tinitiis ng ating bida ang sakit. Bumagsak ang ating bida. Tuluyan na itong nawalan ng malay. Tumilim ang paligid, habang dahan-dahan binubuksan ng ating bida ang kanyang mga mata. Tuluyan na siyang nagising. Nakita niya ang isang malawak na disyerto. Dahan-dahan siyang tumayo. Umungad sa kanya ang isang malaking palasyo. Wika ng bida, ito, ba ay ang palasyo ng disyerto? Ha? Hindi inaasahan. Nang may mapansin siya, hindi ba iyon? Ako, ano ang nangyayari? Paano napunta ang nakaraan kong buhay dito? Panaginip ba ito? Aray, masakit. Hinawakan ng lumang siya, ang pintuan ng palasyo. Habang pinagmamasdan niya ito, sinubukang kausapin ng bida. Hello, ngunit patuloy lang itong binuksan ang pinto. Ipinakita ulit ang mga kakaibang statue. Patuloy na sumunod ang ating bida. Habang naglalakad ang dating siya, patuloy din niya itong sinundan. Tumigil na sa paglalakad ang dating siya. May kukunin ito. Habang nanunood pa rin ang ating bida. Napangiti ang bida. Wika niya, iyon na iyon. Kinuha nito ang isang aklat. Habang pinagmamasdan itong mabuti, naglakad ito habang nagsasalita. Umabant ang ating bida. Umakyat siya ng hagdanan. May pinagmamasdan ito. Ito pa ang aklat ng espiritong demonyo ng panahon. Wika ng bida. Naiintindihan ko na, ang palasyo ng disyerto ay laging naroon. Gayunpaman, hindi pa ito umiiral. Ito ang kababalaghan ng panahon at espasyo. Ang tunay na aklat ng espiritong demonyo ng panahon ay umiiral lamang sa mahirap abutin na kaharian ng panahon at espasyo. Sa aking nakaraang buhay, ang dahilan kung bakit ko ito nakita ay isang pagkakataon lamang sa isang tiyak na punto sa panahon at espasyo. Tulad ng time-space deer,
Isang sandali ay umiiral ito, sa susunod na sandali ay nawawala na ito. Iyan ang misteryo ng panahon at espasyo. Yumanig ang buong palasyo, tuluyan na itong nawala. Habang nakaluhod ang ating bida at hawak ang aklat, bigla siyang nawalan ng malay. Habang ipinakita ang isla, lumiliwanag at umaalog ang hadlang. Bigla itong nasira, ipinakita ang mga puno ng niyog. Habang umiihip ang malamig na hangin, wala pang malay ang ating bida. Saad ni Yuyan, ang hadlang ay nawala na, at ang aura ng banal na bagay ay wala na. Mukhang hindi tayo nakalaan upang makuha ang banal na bagay na iyon. Hindi natin ito makukuha, wika ng bida, nagkakamali ka, nakuha ko na ang banal na bagay. Reaksyon ni Yuyan, ha, Nieli, nakuha mo ang banal na bagay. Ngunit nawalan ka lang ng malay. Wika ng bida, dahil naunawaan ko ang mga misteryo at batas ng panahon at espasyo. Nakuha ko na ang aklat ng espiritong demonyo ng panahon. Saad ni Yuyan, ang aklat ng espiritong demonyo ng panahon. Ngunit hindi ko pa nakitang nakukuha mo ang anumang aklat. Wika ng bida, dahil ang aklat ng panahon at espasyo ay umiiral sa kaharian ng panahon at espasyo. Hanggat nauunawaan ng isa ang mga batas ng panahon, maaari itong makuha anumang oras. Ipinakita ng ating bida ang aklat. Aklat ng mga espiritu ng panahon at espasyo. Saad ni Yuyan, ito ang aklat ng espiritong demonyo ng panahon. Nagtagumpay ka, wika ng bida, ito ang pinakamalakas na kayamanan sa mundo. Saad ni Yuyan, ano, ang pinakamalakas na kayamanan sa mundo? Wika ng bida, sa mundong ito, walang mas makapangyarihan kaysa sa space-time. Ang panahon ay maaaring makapinsala sa lahat ng bagay, habang ang espasyo ay maaaring pamunit sa lahat ng bagay. Gamit ang aklat ng espiritong demonyo ng panahon, mayroon na tayong paraan upang labanan ang Sage Emperor. Minsan ko nang nakuha ang aklat na ito, ngunit nawala ko ito kalaunan. Hindi ko pa ito mahanap, at ngayon, sa wakas ay bumalik na ito sa akin. Saad ni Yuyan, paano mo gagamitin ang aklat na ito? Wika ng bida, malalaman mo rin ito mamaya. Magkita na tayo sa iba. Mabilis na lumilipad ang ating bida. Sa isang lugar, may gumagamit ng isang sandata. Nagliparan ang mga ibon. Nieli, sa wakas ay natagpuan na kita. Tingnan mo ang nahanap ko. Wika ng bida, ito ba ay ang banal na sibat ng magulo na dragon? Sabi ni Lu Piao, alam mo ba, ito, naakit ako dito at natagpuan ko ito malapit sa isang bulkan. Taglay nito ang walang katapusang daloy ng banal na kapangyarihan. At may malapit na koneksyon sa aking aura. Para bang ginawa ito para sa akin? Wika ng bida, magaling. Kumusta naman ang iba sa inyo? Saad ni Duzi, nakakuha ako ng isang kristal na kwintas. Mukhang kaya nitong buhayin ang enerhiya ng paglilinang sa akin. Wika ng bida, ito dapat ang asol na kristal, na maaaring lubos na mapahusay ang iyong bilis ng paglilinang. Saad ni Ning-er, nakakuha ako ng isang hanay ng panloob na baluti. Wika ng bida, panloob na baluti, hindi convenient dito, tutulungan kita niyan sa gabi. Hinarangan ni Zion ang mukha ng ating bida. Reaksyon ng bida, ano? Sabi ni Zion, anong masamang ideya na naman ang binabalak mo? Wika ng bida, Zion, ano ang nakuha mo? Sabi ni Zion, nakakita ako ng isang kwintas. Taglay nito ang isang makapangyarihang kapangyarihan ng bagyo ng nyebe, tila isang bagay na naiwan ng aking mga ninuno. Matapos itong isuot, ang lahat ng aking mga lihim na sining ay pinarami ng maraming beses. Wika ng bida, kumusta naman ang isa mula sa sinaunang libingan? Sabi ni Zion, nasa kapaligiran itong nagpapahinga. Sabi ni Lu Piao, Nieli, kumusta ka naman? Anong kayamanan ang nahanap mo? Ngumiti ang bida, wika niya, akin na ito. Inilabas niya ang libro, gumawa siya ng hand sign. Nag-react ang libro, nang bigla na lamang dumilim ang paligid at napunta sila sa isang dimensyon. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.